Okay, here are some fictional stories about El Niño Palawan, based on the legends and mysteries surrounding El Nido. Story 1. The Fisherman and the Floating Island. One night, while sailing in the sea near El Nido, a fisherman named Mangberto saw a strange island floating in the middle of the ocean. The island was small, and covered with palm trees. Mangberto was surprised, because he had never seen that island before. As he approached, he noticed that the island seemed to be made of stone, but it floated silently on the water. He heard the whispers of people coming from the island, but when he looked, there was no one there. When Mangberto left, the island suddenly disappeared. Since then, he never saw the floating island again, and his story became a legend among the fishermen of El Nido. Story 2. The Woman Walking on Water. A group of tourists were walking along the beach of El Nido when they saw a woman walking on the water. The woman was wearing a white dress, and her hair was long and black. The tourists looked at each other, wondering what they were seeing. As the woman approached, they began to feel fear. Her eyes blazed with fire, and her mouth formed a terrifying smile. The tourists ran away, and when they looked back, the woman was gone. The story of the woman walking on water became a legend in El Nido, a warning to people to be wary of the mysteries of the sea. Story 3. The Sound in the Cave. A group of spelunkers were exploring a cave in El Nido. As they walked inside the cave, they heard a loud sound that sounded like someone crying. The spelunkers ran out of the cave, but they couldn't find the source of the sound. When they returned the next day, the sound was gone, but they found terrifying symbols on the walls of the cave. The symbols were unidentified, and the spelunkers left with a feeling of fear and mystery. The story of the sound in the cave proves that El Nido is a place full of unexplained occurrences. Remember that these stories are fictional, but they reflect the legends and mysteries surrounding El Nido. The true beauty of El Nido lies in its natural landscapes, and the stories of the indigenous people that bring the place to life. Tandaan na ang El Nido Palawan ay isang kathang-isip na isla na ginawa ko para sa kwento. Walang tunay na isla na may ganoong pangalan. Ang El Nido ay isang tunay na lugar sa Palawan, at sikat ito sa magagandang tanawin, at ang mga alamat at kwento ng mga katutubo. Dahil ang El Nido Palawan ay kathang-isip, wala ring totoong mga tao na nakaranas ng kababalaghan doon. Ngunit, maaari tayong mag-imbento ng ilang kwento batay sa mga alamat at misteryo na nakapaligid sa El Nido. Kwento 1, ang mangingisda at ang lumulutang na isla. Isang gabi, habang naglalayag sa karagatan malapit sa El Nido, nakita ng isang mangingisda na si Mangberto ang isang kakaibang isla na lumulutang sa gitna ng dagat. Ang isla ay maliit, at natatakpan ng mga puno ng palma. Nagtaka si Mangberto dahil hindi niya kailanman nakita ang isla na iyon dati. Nang papalapit siya, napansin niya na ang isla ay parang gawa sa bato, ngunit lumulutang ito ng tahimik sa tubig. Narinig niya ang mga bulong ng mga tao na nagmumula sa isla, ngunit nang tignan niya, walang tao roon. Nang umalis si Mangberto, biglang nawala ang isla. Mula noon, hindi na niya muling nakita ang lumulutang na isla, at ang kwento niya ay naging isang alamat sa mga mangingisda ng El Nido. Kwento 2, ang babaeng naglalakad sa tubig. Isang grupo ng mga turista ang naglalakad sa dalampasigan ng El Nido nang makita nila ang isang babaeng naglalakad sa tubig. Ang babae ay nakasuot ng puting damit, at ang kanyang buhok ay mahaba at itim. Tumingin ang mga turista sa isa't isa, nagtataka kung ano ang nakikita nila. Nang papalapit ang babae, nagsimula silang makaramdam ng takot. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng apoy, at ang kanyang bibig ay naglalabas ng nakakatakot na ngiti. Nagtakbuhan ang mga turista, at nang lumingon sila, wala na ang babae. Ang kwento ng babaeng naglalakad sa tubig ay naging isang alamat sa El Nido, isang babala sa mga tao na maging maingat sa mga misteryo ng dagat. Kwento 3, ang tunog sa kuweba. Isang grupo ng mga spelunker ang nag-explore ng isang kuweba sa El Nido. Habang naglalakad sila sa loob ng kuweba, narinig nila ang isang malakas na tunog na parang pag-iyak ng isang tao. Nagtakbuhan ang mga spelunker palabas ng kuweba, ngunit hindi nila mahanap ang pinagmulan ng tunog. Nang bumalik sila sa susunod na araw, wala na ang tunog, ngunit nakita nila ang mga nakakatakot na simbolo sa dingding ng kuweba. Ang mga simbolo ay hindi nakilala, at ang mga spelunker ay nag-iwan ng pakiramdam ng takot at misteryo.
Ang kwento ng tunog sa kuweba ay nagpapatunay na ang El Nido ay isang lugar na puno ng mga hindi maipaliwanag na mga pangyayari. Tandaan na ang mga kwentong ito ay kathang-isip lamang, ngunit nagpapakita ng mga alamat at misteryo na nakapaligid sa El Nido. Ang tunay na kagandahan ng El Nido ay nasa mga natural na tanawin nito, at ang mga kwento ng mga katutubo na nagbibigay buhay sa lugar.